Sports bike ba ni Kawasaki hanap nyo? Baka si Kawasaki Ninja 500 SE ang para sa inyo. So, in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at syempre yung updated price. So, without further ado, let's start this video. So, this one guys is yung all-new Kawasaki Ninja 500 SE. So, dito tayo guys sa advantage kung bakit mas better siyang bilhin guys kumpara dun sa ibang big bike. Though ito ay 500cc, this one guys is lightweight dahil ginamitan siya ng chassis na 250cc. This one guys is may color combination na matte black, blue, at metallic gray. Hindi siya kagaya ng ibang mga Kawasaki guys na doon sa kulay nila na lime green. This one guys is kakaiba dahil nga wala kayong makikita ditong lime green na kulay, no? So, dito guys, as you can see, ginamitan pa rin siya na wind visor. So, for better aerodynamics yan. Tapos, meron din siyang parang plate dito, no? Holder. At pagdating naman sa kanyang mirror, this one guys is pwedeng ma-fold. So kung if ever ipa-park nyo to sa inyo tapos medyo masikip, walang ka problema guys dahil hindi ito masasagi. It's because pwede siyang i-fold. At ang nagustuhan ko din dito guys, pagdating sa kanyang LED light, aggressive na, sharp na din yung design. Yung body structure niya is for better aerodynamics din. Then, pagdating sa suspension niya, sa mga nagtatanong inverted ba, hindi pa po siya naka-inverted. Typical pa rin po yung kanya suspension. Pero yung nagustuhan ko sa kanya guys, equip siya ng ABS or anti-lock braking system. Pagdating naman sa kanya paludo dito sa front, as you can see guys, sharp na din pero hindi siya ganun kataas or hindi siya masyadong mahaba, no? Ayan. Single disc pa rin naman siya with dual piston brake caliper na Nissin yung brand. And dito sa gulong naman, ang gulong niya guys is Dunlop pa rin yung brand. Tas may tire size na 110 by 70 by 17 tubeless. Ayan. Tapos pagdating sa radiator guys, meron na din radiator cover. At sa mga nagtatanong sa turn signal is naka-LED ba? Yes po, naka-LED na din siya. So yun yung kinaganda dito. At meron na din siyang built-in na slider unlike dun sa Ninja 400 na wala pa. So yung purpose niyan, if ever matumba, hindi basta-basta i-impact yung damage sa kanyang fairings, kundi dito muna. Merong parang harang siya, no? Para pag halimbawa matumba itong sports bike na to. So, sa side, ito yung itsura niya sa side, guys. And, tapos, at ang isa pa din sa pinagmamalaki nitong si Kawasaki Ninja 500 SE, meron siyang relaxed position pagdating sa pag-upo dito ng rider. So, hindi siya yung kagaya ng ibang sports bike na talagang ngawet ka. Guys, meron siyang decals dito na black, dark, or navy blue combination hanggang dito. Ayan. Tapos yung Ninja na pangalan niya. And pagdating dito, hindi siya decals guys. Para siyang kasama sa paint, which is yung brand niya na Kawasaki. And dito yung kaya displacement na 500. Pagdating sa seat guys, split seat type pa rin yung gamit. Huh? Hindi ka naman makakaasa na generous yung seat cushion dahil nga sports bike to. So, manipis yung kanyang kutsyon. And pagdating naman dito sa kanyang dashboard, fully digital pa rin. Wala pa rin pinagbago. Yun nga lang, hindi natin makita yung kanyang dashboard. It's because ina-activate lang nila to pag may bibili, no? So, ayun guys, naka-keyless system na din siya. And sa mga switches naman, meron siyang kill switch off activated, electric start, and dito sa kabila may hazard light button na siya, high beam, low beam, turn signal, tsaka yung horn. Then, sa mga nagtatanong, adjustable ba yung lever? Hindi po. Typical lever lang po yung gamit dito kay Ninja 500. Then, ito yung kanyang fuel tank, guys. As you can see, meron na siyang parang rubber pad dito. Nang sa ganun, pag halimbawa uupo kayo dito, hindi madaling magasgasan ng pantalon nyo or ng pants nyo yung tank niya. And, meron din parang siyang parang decals dito, guys. Pero, as you can see, hindi siya yung nadaling tanggalin. Parang naka-coat din siya or nakasama din siya sa paint dito sa kanyang tangke. So, pagdating sa fuel tank capacity niya, guys, meron siyang 14 liters. So, marami-rami na kayong fuel na may lalagay dito sa long ride, hindi na mabibitin pa, no? So, dito tayo. Meron na din siyang charging port, guys, na Type-C. Ayan.
So, bili na lang kayo ng phone holder para habang nagra-ride kayo, nagcha-charge yung phone ninyo. Maraming available naman. At dyan sa Shopee or sa TikTok. Anyway guys, maglalagay ko ng link sa description box para ma-idea kayo ng magandang charging port para dito. Tapos, ito yung itsura niya sa kabilang side guys. Ayan. Same lang din ang decals. And pansin ko lang dito, naka-matte siya. Iba yung texture ng niya, fairings niya dito kumpara dito. No? Ayan. Matte pa rin pero parang may angulo kasi dito. Ayan. Tapos, ito yung kanyang cambia. No? So, ito yung cambia guys, manual, side stand, typical side stand, foot peg ng angkas. Diba? Premium na premium yung feels, tar hugger or mudguard. Syempre, pag idadaan nyo ito sa putek, may sasalo dito para hindi dumirekta dito sa kanyang suspension yung putek. Ayan. Tapos, nandito yung kanyang chain cover. Plastic pa rin naman, ganun pa rin naman. At sa mga nagtatanong, ang tire niya sa likod guys is Dunlop yung brand at may tire size na 150 by 60 by 17 inches. No? Tapos, meron din palang sticker dito sa kanyang mags. No? Tapos dito, single disc pa rin, ABS pa rin guys. Ganun pa rin naman. At ang napansin ko lang din guys, no, pagdating nga pala sa suspension niya, monoshock pa rin yung gamit. Ayan. Tapos sa tambucho niya, syempre meron pa rin namang heat guard para hindi mapasok yung angkas mo at sa legs ng driver. Tapos nandito yung kanyang brake. At ang ginaganda dito guys, meron siyang window for oil. Window kasi ito ng oil guys. Mag-check mo dyan kung maitim na ba yung oil, kailangan ng palitan or okay pa. So yun yung ginaganda ng merong oil window. Ayan. Tapos check natin dito sa tail. Pagdating sa tail, ganun pa rin naman. Naka-LED, turn signal naka-LED. May plate light pa rin naman, tapos naka-reflector for added visibility during your night ride. So again guys, this one guys is pwede din sa lady rider kasi nga lightweight na tong sports bike na to. And ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang mga specs at saka features. So this Kawasaki Ninja 500 still powered by 451cc to be exact, Force Pro parallel clean liquid cooled fuel injected engine. And ito ay merong lakas na 51.3 horsepower at 10,000 RPM and max torque of 42.6 Nm at 7,500 RPM. Sa transmission niya guys is 6-speed and return. Tapos may bigat na 170 kilograms. At ito guys ay equipped ng anti-lock braking system pagdating sa feature, assist and slipper clutch, so smooth na lang yung downshifting ninyo, eco mode, tapos meron siyang smartphone connectivity, pwede mo i-connect ito sa cellphone ninyo. So ngayon guys, if ever interested kayo dito sa sports bike ni Kawasaki, pag-usapan natin yung kanyang presyo. So kung interested kayo dito sa sports bike ni Kawasaki guys, this one ay merong updated price na. Ayan, spot cash is 379,600. Installment is 163,200 yung down payment at monthly sa 3 years na 11,863. Tapos meron pa silang 1 year, 2 year at 3 years na mapagpipilian dito guys. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutan tong sports bike na to. Ano yung masasabi nyo kay Kawasaki Ninja 500 SE? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit ito yung consider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa napag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!